Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Ramiro Adona, dito po sa Maragondon, Cavite. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay masusumpungan natin sa aklat po ng Luke chapter 16 verses 27 and 28. Sabi po ng Bible, "Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment." Ang aking title po ng aking ibabahagi sa inyo, The Need for a Witness. Tayo po'y manalangin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa iyo. Sa umaga pong ito, ang salita mo pong ito sa bawat sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang kahalagahan ho ng pagpapatotoo. Makita po natin doon sa verse 28, ang sabi, "For I have 5 brethren, that he may testify." Yung salitang testify is the same as to witness, magpatotoo. Kapag kayo ay inimbitahan sa korte o inimbitahan sa hearing at kayo ay in-invite as the resource speaker or kaya ay witness na mag-testify, magpapatotoo, o kayo po, ito po'y napakahalaga sapagkat yung sasabihin natin ay maaring substantial evidence na magbibigay ng patunay at isang diin doon sa isang kaso o sa isang pagpapaliwanag o anumang kailangan malaman pagdating sa korte o pagdating sa anumang hearing. Napakahalaga ho yung mga witness, yung mga nagpapatotoo. Pagdating ho sa Panginoon, ang kahalagahan ho na bakit tayo dapat maging witness for the Lord. Bakit kailangan tayo ang mag-testify? Bakit kailangan tayo ang magpatotoo? Ito pong mabasa natin ho dito sa Luke chapter 16, kadalasan po ginagamit po ito sa mga funeral service, di ba? Alam po natin yan. At pagkatapos ho ay pinapakita po dito at binanggit po dito yung rich man at si Lazarus na sila'y parehong namatay. Yung rich man ay napunta doon sa Hades at itong si Lazarus ay napunta sa Abraham's bosom. Ngayon, nakikita po natin dito na bakit mahalaga na kailangan nating maging witness? Bakit kailangan nating mag-testify? Ang sabi ng Bible, number 1, makikita po natin because hell is dreadful. Totoong merong impyerno eh. Totoong merong patutunguhan yung mga taong mapapahamak at hindi kumikilala sa Panginoong Kristo at hindi siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, at yung kaloob na walang bayad ng Diyos na buhay na walang hanggan ay kanilang tinatanggihan. Then pangalawa, because hell is eternal. Totoo po na merong impyerno talaga. Ito'y kahindik-hindik, ito ho ay talagang walang hanggan. This is eternal. Yung matutungo ho dito ay hindi na ho pwedeng malipat pa doon sa, gaya ng sinabi ng Bible, mula doon sa Hades, hindi na pwedeng malipat pa doon kay Abraham's bosom. Kaya nakita natin yung lalaking mayaman nagsabi kay Amang Abraham na pwede bang papuntahin mo si Lazarus dito, itubog yung kanyang kamay sa tubig at ilagay sa aking mga labis sapagkat ako'y lubhang nahihirapan. So it is a place of torment, lugar na talagang he was tormented at siya po talagang nahihirapan. Ngayon, ano pa ho yung pwedeng makita natin dito? Lazarus cannot go. Hindi na ho pwedeng makapunta doon si Lazarus mula doon sa Abraham's bosom dahilan sa kung saan yung ating destiny, that would be final. Opo, pagkamatay ng tao, pag ang tao ay namatay, ay meron siyang tiyak na patutunguhan maliban sa langit o impyerno o doon sa paradise o Abraham's bosom o doon sa Hades. Nung ang Panginoong Jesus ay namatay, kanya pong kinuha itong Abraham's bosom at dinala niya po ito sa langit ayon sa paliwanag at patunay ng ilang mga talata sa Biblia na hindi naman ho natin yun ang ating tatalakayin. Pero ang kahalagahan dito na bakit tayo dapat magpatotoo sapagkat hindi na pwedeng bumalik pa
Kapag batay doon sa ating teksto, hindi na pwedeng bumalik pa si Lazarus na siyang magpahayag, na magsabi sa kanila, ako'y nanggaling ako'y nanggaling doon, at ako'y namatay, at yung mga taong naroon ay kailangan talagang maligtas, na huwag kayong mapunta at magtungo doon. So sino ang pwedeng gamitin ng Panginoon? Meron pang mga pamilya tayo marahil, may mga lost families, there are still people who are not yet saved. Tumingin tayo sa ating paligid, tumingin tayo sa labas, ay marami pang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. And then, yung mga kailangan magpatotoo, ang sabi ng Biblia, mababasa nyo dyan, mapapansin nyo na yung mga kailangan na manggaling, sabi po nung lalaking mayaman dito, dapat merong manggaling doon. Manggaling mula sa kamatayan na siyang magpapatotoo sa kanila. Sabi ng verse 30, and he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Yung pong nanggaling mula sa kamatayan, pupunta doon, magpapahayag. Alam niyo po ba sa katotohanan, tayo galing sa kamatayan, patay tayo sa kasalanan, dahilan sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng dead or death means separated, hiwalay tayo sa Panginoon, wala tayong relasyon sa Diyos. Nung tayo kumilala at tumanggap sa Panginoon, nakilala natin siya at Panginoon at Diyos ng ating buhay, tayo dating patay, nang mula sa patay spiritually o patay dahilan sa kasalanan, pinagkalooban ng Panginoon ng buhay. At dahil tayo galing sa kamatayan, binigyan ng Diyos ng buhay at may katiyakan ng buhay, tayo ang maaring makapagpatotoo sa maraming mga tao na kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin at kung ano yung naranasan natin sa ating buhay patungkol sa Panginoon. So kaya nga it is our obligation. Tungkulin natin, dahil tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos, tayo dating patay sa kasalanan, nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Kristo, tayo ngayon na magpapahayag sa mga tao ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. The need for a witness. Kailangan nating ipahayag at ipakilala si Kristo, ang ating Panginoon, sa lahat ng mga tao. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Aming Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan at biyaya sa aming buhay. Pagpalain mo po kami, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga layunin at adikain, na maipakilala kayo, Panginoon, maipahayag kayo sa maraming mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Gawin mo kaming mga tunay na mga saksi. Gawin mo kaming tunay na makapag-testify on what you have done for our lives. Na kung anong ginawa mo sa buhay namin, kaming nanampalataya, kaming kumilala sa iyo, kaming ibinigay ang aming lubos na pagtitiwala sa iyo, ay alam namin, O Diyos, na meron kayong patuloy na gagawin sa aming mga buhay at sa buhay ng maraming mga tao nakikilala sa iyo na hindi pa nakakakilala. Ligtas mo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng mga taong makakausap namin. Mababahagi na namin ang iyong ebanghelyo, ng iyong mabuting balita. Maraming salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Pagpalain tayo